good afternoon po. Tatanong lang po namin yung kung paano po yung waste management dito po sa Barangay Almansa. Waste management, segregate natin yung waste, yung pwedeng gawing fertilizer, ginagawa natin. Meron tayong waste management sa Masid, doon sa St. Mary. At if you want, we can go there to see our Masid. Okay lang po, tingnan. Talaga po. Paano po yung waste collection niyo po? Kaya every month po, every week? No, may schedule tayo. Meron tayong isang dump truck dito ng pag-aaral ng barangay na everyday naghahakot ng waste. May naka-schedule dyan kung saan subdivision, kung saan. Aside from that, meron pang hinahakot na galing City Hall. Kaya yung lahat ng mga pagtapon talaga, dinadala natin doon sa dumping site. Tapos yung mga pambenta, dinadala natin sa alagyan. Para pinabibilibetan na. Ngayon yung mga kanin, mga ibang basura na pwedeng gawing organic fertilizer, dinadala natin doon sa machine para magiling at magawang organic fertilizer. Yung dump truck niyo po, ilan po kaya? Isa lang yung dump truck natin for waste collection. Pero support namin doon sa City Hall. City Hall, meron talaga silang mga dump truck na nakasan dito. Tapos yung sa atin, mga pandoto sa division, pa-support na. Okay po. Tapos po, yung, number 2 na po. Problems po na na-encounter niyo po sa kayong solution. Problems na encounter. Can I ask what kind of problem? Kunyari po, Kasi marami hindi po tamang pagtapon ng mga... marami. Marami pong gano'n. Marami may na-encounter na gano'n. At meron pa nga mga ibang ibang barangay na nakahuli kami ng dump doon sa dumping site natin. At yan, pag nakahuli namin, dinadala namin dito, nag-report at pinagmumulta namin. Kung hindi pa pumunta yung multa, no? Masasandal. 600 po. Yeah. First offense po yun. Yeah. O kaya, papadala namin sa City Hall para demanda, kasuhan ng illegal dumping. Meron naman tayo batas na gano'n. Ayun po, number 3 po. May mga projects po ba kayo na pinapatukan? Projects for barangay project. Na regarding po sa waste management. So waste management. Yun nga, project na namin, pag-compact ng organic fertilizer para tapos ibebenta namin. Saan po napupunta yung filter? Papasok sa masahin. Parang fund na rin po naman. Hindi. Doon lang sa nagtatrabaho, yung buhay babante sa nag-operate. Kulang pa eh. Kulang pa po. Maliit lang man yung nakukuha mga basura para sa organic. Mga monthly po kaya, magkano po yung nakukuha nito? Nag-start pala kami nitong last Sunday ng July. Doon pa lang. Wow. Kaya hindi pa namin alam kung magkano magiging service namin. Saan po yung Yung mga government. Saan po yung... Hindi, okay na. Di ba po nasabi niyo po na yung dumping site. Saan muna po yung dumping site? Nandoon sa St. Mary Home. So doon kami nakakuha ng area. Kasi kinakalang maluwag ng area eh. Kaya doon kami nakapag-bakod, kinulong namin yung mga machines doon. Saka meron kami tao na nakapatay. Question number 4 po. Ano po yung government act na nagsusupport po or any law na nagsusupport po sa waste management?
Villar Foundation, alam mo, project ni Ma'am Cecil Villar yan eh. Yung mga makina niyan, panghiling, galing kay Congresswoman pa yun. No? Magkano, alam niyo po ba kung magkano? Kasi ano namin, sila ang may project niya. So, ayon sa paliwanag niya, kung meron pa kami kaya rito na makupupwes ang nakatira, abot ng mga 300 families, magbibigay pa ulit siya niya. Tsaka merong area paglalagyan. Kaya doon siya nalagay doon sa St. Mary, kasi yung nakatira doon sa loob ng St. Mary, over 300 families yung nandun. Tsaka merong area na mapaglalagyan. Kaya unang-unang nalagyan namin doon. Safe naman po doon. Oo, dahil meron naman kami na naka-assign tao. Gaano po ba kalaki yung sakop ng Barangay Almansa Uno po? Simula saan po kaya? Ang sakop na doon sa sa may boundary, sa may tabi ng Honda, Apo. boundary doon, pupunta Alabang. Dito naman boundary, punta sa Talanulo, dito sa doon lang SM. Malaki rin pala yung scope niya. Sige, meron lang po bulit. Apo. Yung dumping. Tsura natin. Kung hindi niyo pa tiyata, gusto niyo sasabihin ko na sa inyo. Ang area natin is 247.22 hectares. Huh? Wow. Very big pala. Tapos, meron tayong 382. Yung mga yung mga dump truck niyo po, sigurado po yun na lahat ng area niyo po na dadaanan. May schedule kasi kami. Mm. Everyday yung dump truck namin may schedule kung aling area yung pupuntahan nila. Ngayon din, yung Mang City Hall, yung grain dump truck galing City Hall, everyday yun, meron din sila ruta. Tapos, di meron tayo yung green dump truck ng City Hall. Pagkalambas noon, meron pa silang yung parang finishing, meron silang isang open na dump truck na kasunod noon. Para yung mga naiiwan natin, yung mga kinukuha nila. Wow. Tapos kami naman, yung truck namin, alam mo, itong araw ito, schedule dito sa Veraville. So, lahat ng basura sa Veraville, nakakutin lahat. Kanya-kanya. Meron din po ba kayo parang katulad po sa Alabang yung wala na po plastic, puro Plastic. paper bag na. Kaya bukas meron kami meeting si John. Ito yung plastic po dito. Ayan o. Plastic bags yung ibaban na rin. Iba ba na rin? Yeah. Bukas pa kami mag-meeting si John. After that, magpapalabas kami ng notice lahat ng area. Tapos yung huli na. Recommendation po, ano po sa tingin niyo po yung dapat po i-improve? Para po mas maayos pa po yung kakaroon natin ng waste management? Well, ano na rin. After na makapag-set tayo ng paglabas na tayo ng mga tarpaulin sa mga bawat area, siguro by area or kasi may kanya-kanya mga area eh. Siguro kailangan mimitigin yung mga tao by group meeting para mas mabilis yung mapatupad yung use of polythene, nasa use of polythene. Kasi kung hindi, ang mga tao, alam, parang wala na sa kanila yun eh. Parang hindi nila masyado hindi. Pero kung mimitingin mo, sasabihin mo sa kanila kung anong penalty, kung ano ang mangyayari, kaya mag-iingat yan, di ba? So, siguro yun ang next step namin. Area meeting kami. Di ba po sabi niyo po last Sunday, July lang po kayo nag-start? Oo, nag-start ko na. Ano po yun? Aware na po lahat ng taga-Almansa? Hindi, kasi sabi ko nga sa inyo ngayon na yung St. Mary, doon nakasahin yung yung kasi na yun, para sa 300 families. Kaya doon sa St. Mary lang makakuha ng yung ibang basura natin dito, talagang dadalit po sa dumping site.
Ngayon, kung meron pa tayong ibang site na meron makakumuha ng area na ganun kalaki, pwede pa magbigay rin si Congresswoman ng machine for organic fertilizer. Oo. Segregation. Yun. Ayun po. In general po, ano po yung mare-recommend niyo po sa ibang tao? Kahit hindi po taga dito sa mga taga-Alman sa UNO. Ano po yung message na po, gusto niyo pong message? Tungkol po sa waste management. Tungkol sa waste management. Kailangan ng tulungan eh. Hindi kayang gawin ng barangay kapag hindi nakipagtulungan yung mga mamamayan eh. Importante talaga yung cooperation. So kaya nga, after this, magpaplano kami na magsiset ng meeting or kaya para at least i-divide namin yung aming mga kagawad para yung kagawad, yung area mo yan, para bahala mag-meeting yan. Sasabihin lang ko kailan para attend lang ang putong barangay natin. Ganun ang gagawin natin para mas mabilis yung paliwanag sa tao. Kasi pag tumawag ka naman ng meeting, dito may meeting na halimbawa, yung ba hindi mo nakakarating. Pero kung gagawin mo area by area, at least malalaman na, makakarating yung message mo kagad sa kanila. Ayun po. Thank you po.